mag-subscribe ka na. Hello, 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 hello mga buweks, magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi ba pa-imbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan, ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty. If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, Jimwa, ayun, pasensya na kayo, laki na mukha ko ngayon. Diba? Kasi hindi ko nadala yung aking tripod. Nakakaloka. Kamusta naman kayo mga buweks? Ay, nandito lang tayo sa gigilid. Ayan, dyan lang tayo sa gilid ng kalsada. Kasi nga, sobrang init ngayon. Grabe, no? At saka masyadong mahangin. Ayun, hello sa ating mga subscribers dyan. At saka sa mga nanonood po ngayon ng 1 million viewers. Ayan ha, thank you sa mga bago nating subscribers. Kung hindi pa nakasubscribe dito sa aking channel, please subscribe na, diba? And like na, diba? And click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. Thank you so much, diba? Ito na nga mga buweks, no? Ginalaw na ni Anita Rose Gomez ang kanyang baso. Nakakaloka itong babaeng ito. Atong si Anita Rose Gomez, napakatahimik niya lang, no? Kumbaga, magme-message siya sa akin pag may time siya, no? Pero pag sobrang busy niya, hindi siya nagme-message. Kasi nga busy, Diyos ko, inaabot siya ng mga ilang buwan bago siya mag-message sa akin. Pero nagsusorry naman siya, ma, sabi niya, pasensya na, sobrang busy. Okay lang naman ka ako. Pero ito nga, no, nakakagulat lang. Ayan ha, ang tagal niyang, medyo matagal siyang nawala, siguro mga almost 2 months, no, sa social media. Tapos ngayon, nakita nyo ba? Ako nakita ko sa kanyang Instagram post. Ayan, nako ha. Talagang nagparamdam na nga ito. Mukhang lalaban na talaga siya ng Miss Grand Philippines, di ba? Nasa bansang Thailand ngayon si Anita Rose Gomez at nagpicture-picture nga siya doon ng kanyang, anong tawag dito, traditional dress ba yon ng hindi naman yan costume, di ba? Traditional dress ng Thailand o Jimbo. Talagang maagang paandar ito ni Anita Rose Gomez. So, nakakatuwa yung mga ganyan, no? Yung parang bumabalik tayo sa era ni Catriona Gray. Di ba yung lalaban siya ng Miss Universe? Di ba talagang nagpunta pa si Catriona Gray sa Thailand para lang mag-shoot ng kanyang, anong tawag dito, promotional video? Di ba? Talaga naman. Ganyan ang magaganda, no? Kailangan talaga paglalaban ka ng pageant, kailangan talaga may materyales ka, diwa. Kaya naman nakakatuwa naman to si Anita Rose Gomez ay talaga namang porsigido na masungkit ang corona ng Miss Grand Philippines sa 2025, diba? Ano masasabi nyo dito? Tapos itong si Anita Rose Gomez, sa totoo lang, no, wala naman tayong masyadong problema sa kanya, sa totoo lang. Kasi tignan nyo naman ang beauty ni Anita Rose Gomez. Talaga namang palum-palu din, di ba? At saka magaling itong umaura-aura, yung kanyang pose and poise. Ay! Ang face card, talaga namang hindi mo rin ma-i-deny. Talagang masasabi mo na laban itong si Anita Rose Gomez, lalong-lalo na sa Miss Universe Philippines, di ba? At saka maituturing natin si Anita Rose Gomez na batikan, di ba? Pagdating sa mundo ng pageantry. Alam nyo naman, di ba? Siyempre, bago yan lumaban ng Miss Universe Philippines, talaga namang lumalaban ito sa mga baranggayan, di ba? Sa Olonga po at nananalo ito, di ba? At saka matalino ito, bumubula din ang bunganga. Nakita nyo naman yung kanya mga medalya, yung kanya mga, mga recognitions, di ba? Na mga pinost niya dun sa, sa kanyang Instagram, di ba? Talagang dami-dami, pati yung kanya mga sash, di ba? Parang itsura ditong si Anita Rose Gomez, parang kasi di ba may mga pinost siya doon, yung mahirap lang yung buhay nila, yung bahay nila, ganyan-ganyan. Pero mukha siyang alta-alta. Sana all mo ang alta-alta, di ba? Talagang kung natatandaan nyo, nung Miss Universe Philippines, talaga naman iba rin yung laban ni Anita Rose Gomez, di ba? Talaga yung kanyang OOTD, yung kanyang materyales, yung kanyang styling, di ba? Yung kanyang evening gown, nung preliminary pa lang to to coronation night ng Miss Universe Philippines, di ba? Leo Almudal, di ba? Kung natatandaan nyo, sabi ko sa inyo, kasi kachika ko ngayon si Anita Rose Gomez. Dapat daw kasi, nung time na yon, ng Miss Universe Philippines, yung kanyang evening gown sa finals, no, sa coronation night ng Miss Universe Philippines,
dapat yun daw yung kanyang preliminary. Tapos dapat yung kanyang pang finals, yung kanyang preliminary na ginamit na evening gown. So, pinagpalit. Kasi, ang alam daw ng mga kandidata, during the preliminary competition, ang akala nila magkakaroon ng, or kukunin doon yung best in evening gown. Ayan, kaya sinuot niya yung evening gown niya sa preliminary na dapat niyang isusuot sa finals. Ayan, di ba? Pero maganda rin naman yung evening gown niya nung coronation night, di ba? Kaya nga lang ayon, syempre sobrang maganda rin yung kanyang preliminary evening gown at akala nga nila merong mananalo doon na evening gown no award, eh kaya yun ang pinasabog niya nung preliminary. But anyway, talaga namang si Anita Rose Gomez ay hindi mo maitatanggi na di kalibreng kandidata na kapag talagang ito ang nanalo sa Miss Grand International no or Miss Grand International Philippines, ay talaga namang panigurado kung masusundan at masusundan ang talagang sinet ni Sergio Opiasang bar, di ba? Dito sa Miss Grand International. Kasi laban na laban ito, yung pasarela nito ay talaga namang nang lalamon din ito, di ba? Talagang, ay nako, kahit kayo sa sa closed door interview, ano ba yun, merong may pangalan yun yung nila, sa Miss Universe Philippines, may pangalan yun basta yung nag-closer interview sila, yung sponsor, di ba siya yung isa sa mga bumubulang bunganga doon, sumunod kay Stacey Gabriel. Gusto ko kasi kay Anita Rose Gomez, pag nagsasalita siya, nararamdaman mo yung conviction, di ba? Talagang ramdam mo na makatotohanan yung mga sinasagot niya. Hindi siya pageant patty, di ba? Hindi siya rehearse or memorize. Yun ang maganda kay Anita Rose Gomez, kung ano yung pumapasok sa isip niya, yun talaga yung binubuga niya. At maganda yung ganyan kasi yan ang gusto ni Papa Nawat. Gusto niya yung totoo ka, ayaw niya yung parang parang rehearse ka or nambobola, ayaw niya ng ganyan. Gusto niya talagang yung makatotohanan, yung may conviction. Nakita niyo naman yung bugahan ni di ba? Ni Sergio Opiasa. Kaya kung talagang itong si Anita Rose Gomez ang lalaban sa Miss Grand Philippines, ay naku day, talagang mambubulabog ang Miss Grand Philippines ngayong taon, hindi ngayong taon, next year, no? Pero ito nga, syempre, umiingay-ingay din si Gabi Basiano, di ba? Si Angelica Lopez, ayan, at saka si Michelle Marquez din nga, kung totoo man ito, no? Syempre, bardagulan yan, at saka si Chelsea Fernandez, ay paano na lang, di ba? Pero nakikita ko talaga dito kay Anita Rose Gomez, tingin ko talaga, in terms of, or let's say, pasarela-wise, at saka communication skills wise, and of course yung styling, talaga namang nanlalamon itong si Anita Rose Gomez. Tingin ko kayang-kaya nitong manlamon sa Miss Grand Philippines, no? Kasi nga ayan, nakita na natin, nagparamdam na, di ba? At saka kasi ang sabi nga ni Anita Rose Gomez, yung nagkaatsikahan kami, meron daw aabangan talaga. Tinatanong ko siya, hindi pa siya sumasagot sa hindi pa sumasagot sa kasi nga sobrang busy niya pa sa kanya mga photoshoots doon sa Thailand, di ba? Kung iisipin niyo, wala naman siyang doon, collaboration na na parang anong tawag dito, collaboration or sponsorship. Anong ginagawa niya doon, di ba? So since na gaganapin nga ang Miss Grand International ulit sa Thailand, talaga namang kitang-kita niyo na, at saka bagay na bagay sa kanyang damit ng bagay na bagay sa kanyang damit ng ng chai-chai, di ba? At saka gustong-gusto yan ng mga chai-chai, gustong-gusto nila yan yung parang, syempre, yung pinupuri, yung kanilang culture. Kahit naman tayo, no, gustong-gusto rin natin yan na, halimbawa, yung chai-chai or ibang lahi, nagsuot ng terno or Amerikano, ng Filipiniana, syempre tuwan-tuwa rin tayo tulad nung Miss Universe 2016, di ba? Etong si Chalita, ayan, from Thailand, di ba? Di ba nung dumating yan sa Pilipinas, siya, parang nakabarong siya, di ba? Talagang bet na bet ng mga Pinoy yung mga ganyan-ganyan. Ganon din yung mga chai-chai, kaya natutuwa din sila. Tapos ayun nga, dinumog na ng mga komento ang kanyang picture doon. Kahit ang mga chai-chai, talagang nagsiselebrate sila ng bonggang-bongga doon. Naakala nila talagang parang makikita mo itong yung atake ni Anita Rose Gomez, parang magaling siyang hindi naman natin sabihin na pambobola, no? Pero syempre ganyan talaga, kailangan meron kang mga pasabog, kailangan ipakita mo doon sa host country at saka doon sa organization na talagang desidido ka, di ba? At saka ipakita mo na nire-respeto mo yung culture nila. Yun talaga ang mahalaga. Syempre kung kung umpisa pa lang
hindi kanila nakikitaan. Kasi yan ang gusto-gusto ni Papa Nawat, yung nakikitaan niya ng effort, diba? Yung talagang working hard, diba? Kasi ganyan si Papa Nawat, talagang working hard siya, no? Gusto niya syempre yung kanya magiging queens or queen, diba? Ay talaga namang working hard din, diba? At yan ang nakikita ko ngayon kay Anita Rose Gomez, diba? Sana ituloy-tuloy niya yung mga ganyang pasabog para talagang maano na siya na mapunlahan na. Mapunlahan talaga. Mabetan na siya ni Papa Nawat, diba? Talagang gustong-gusto yan ni Papa Nawat yung mga ganyan-ganyan, yung mga effort. Kasi kung wala kang effort, talaga namang ipapaimburnal ka ng bonggang-bongga ni Papa Nawat. Hindi ka nito papansinin, diba? Kailangan kung gusto mong magka-corona, talagang mag-effort ka, gumastos ka, diba? Ito naman si Anita Rose Gomez, talaga namang nakikita kong marami siyang sponsors, maraming sumusuporta sa kanya, katulad kay CJ Opiasa. Syempre taga Zambales din yan, no? Alam niyo naman yung mga taga Zambales, no? Kami mga taga Zambales ay likas na mababait, di ba? Kaya naman talagang winner kami, di ba? Anyway mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahain. Bye for now mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!